balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, natapos nga po yung impresibong panalo ni Naoya Inoue sa naging laban nito kontra kay Luis Nery, kung saan mga idol, pinakita ng Hapones na meron itong puso sa laban nang bumangon ito sa pagkabagsak niya sa ibabaw ng ring matapos tanggapin ang malakas na patama ni Nery at ginawang motivation ang kanyang knockdown para durugin si Nery sa kanilang bakbakan. At kung dati mga idol tinawag ni Bob Arum si Inoue na isa daw sa mga greatest fighter na kanyang hinawakan sa halos 70 years nito bilang isang boxing promoter, bagamat dahil sa nakakabilib na performance na pinakita ni Inoue sa laban nito kay Nery, brutal na po mga idol. Sinabi ni Lolo Bob Arum na ang Japanese Monster na daw ang pinakamagaling na boxer na kanyang nakita sa kasaysayan ng boxing sports. So ibig sabihin nito mga idol, kung dati nagdadalawang isip pa si Bob Arum kung sino ang magaling sa pagitan ni Manny Pacquiao at Naoya Inoue, ngayon mga idol tila buo ng paniniwala ni Tanda na si Inoue na talaga ang mas pinakamagaling na hinawakan ni Bob Arum. Well, hindi talaga natin pwede baliwalain mga idol ang mga sinabi na to ni Bob Arum dahil halos lahat na hawakan na nito ang iba't ibang estilo na galawan ng isang fighter. Simula pa kay Muhammad Ali ay naabutan pa ni Lolo Bob Arum, kaya may basihan talaga siya mga idol kapag sinabi nito na si Naoya Inoue ang kanyang greatest fighter na nahawakan. Bagamat gayon pa man mga idol, hindi pa rin nawawala sa senaryo na isang promoter pa rin si Bob Arum. Posible sinasabi niya lang ito mga idol para mas lalong i-market pa si Inoue. Kung matatandaan niyo mga idol, ganito din ang mga sinabi ni Bob Arum noong prime pa ni Manny Pacquiao. At alam naman natin mga idol na alam din mismo ni Bob Arum kung ano ang nagawa ni Pacman sa bakbakan. 8th Division World Champion, naging 5th Division Lineal Champion nito. Ibig sabihin 5 hari sa magkaibang timbang ang tinumba ni Pacman. At higit sa lahat mga idol, mostly sa mga laban ni Pacman sa Amerika, sa sentro ng world class boxing kalaban ng mga halimaw. Kaya kayo na bahalang musga mga idol. Samantala kampo ni Devin Haney sa pangunguna ng kanyang abogado ay nagpadala na po sila ng sulat sa New York Boxing Commission, petition para i-disqualified si Ryan Garcia sakali mapatunayan na merong ostarin sa kanyang katawan na malalaman natin sa May 22 mga idol. At bukod sa feds na katibayan ng kampo ni Devin Haney, ginamit pa rin nila mga idol ang overweight ni Ryan Garcia sa kanilang bakbakan para tumibay ang kanilang kaso sa disqualification ni Bagito at para mapunta na rin kay Devin Haney ang panalo sa bakbakan. Well, para sa atin mga idol, isang nakakahiyang galawan nito para sa kampo ni Devin Haney. Walang problema sana mga idol kung ang apila ni Boy Ilong no contest ng laban, pero ang disqualification mga idol, parang pinapaalam mo sa lahat na ikaw talagang nanalo sa laban na to, which is hindi naman talaga totoo mga idol. Okay lang sana mga idol kung dikit ang naging laban, pero binugbog at na-overmatch si Devin Haney kay Garcia mga idol. Kitang-kita na talo talaga ito sa laban. Wala talagang adjustment si Boy Ilong sa bakbakan mga idol. Puro left hook ang tumama sa kanya, tapos sasabihin niya siya dapat ang nanalo. Indikasyon lang talaga ito mga idol. Nadihado talaga si Haney sa galawan ni Ryan at walang kinalaman ang feds kung meron man talaga nilagay si Ryan Garcia sa kanyang katawan. Pero on the other hand naman mga idol, hindi naman natin masisisi ang kampo ni Haney Boy kung gumawa sila ng nakakahiyang hakbang para makuha ang panalo kay Ryan Garcia. Sirang-sira na kasi mga idol ang karera ni Boy Ilong sa boxing sports. Ang pagiging undefeated na lang talaga kasi nito mga idol ang pinanghahawakan niya para mapalaban kay Shakur Stevenson at Tank Davis. Dahil obvious naman mga idol, hindi ito isang marketable na klaseng boxer.